hapon po sa ating lahat. Yan, ako po ay magpapasalamat sa Panginoon. May echo daw po sa live. Sabi ni Kuya Michael. Yan, so ako sa akin po ipagpapasalamat sa ano pong tinuturo ng Panginoon sa akin sa bawat aspeto po sa aking buhay. Sa una po sa ating pong simbahan at ang tinuturo po sa akin ng Panginoon ay meron po talaga tayong iba't ibang calling. Meron talagang magaling sa iba't ibang bagay. So, sa pag-aaral po namin sa family altar and then sa preaching po kanina, meron talaga iba't ibang gifts. Meron ding iba't ibang kung saan ka tinawag ng Panginoon. Pag siniksik mo ang sarili mo doon sa lugar na yon, may insecure ka eh. Madami kang pagiging pagkukulang. Kaso, kaya lalabanan mo yun na sa church talaga, meron talaga tayong iba't ibang pinaglagay. Meron sa full-time, meron sa secular, meron sa gantong ministry, may ganon sa gantong gawain. Ang magandang balita lang po doon, sa ganon nating pagkakaiba, doon tayo pinagkakaisa ng Panginoon. At doon tayo mas lalo pong pinagtitibay ng Panginoon. And then sa ating pong church, na-realize ko din po at tinuruan din po ng Panginoon na tayo po may iba't ibang kalakasan at may iba't ibang kahinaan. Hindi ka po, meron tayo, bigyan isa ganun lang mahina na agad. And then sa'yo naman, pag dumating sa'yo, ang tingin naman ay iba ganun din. So, pinatunuro po sa akin ng Panginoon na simbahan, kung sa iyo mahina yung ganun, sa iba ay kalakasan, yung iba na may kalakasan, yung sa iyo na may kahinaan yun. So, hindi po pinarili sa akin ng Panginoon na patuloy pong tingnan ang ginagawa ng Panginoon sa ganung pagkakaiba. And then, kapag nakikinig po kayo sa church po natin, ay talagang biyaya po makapagpatuloy at kayo pong lahat ay blessing po sa akin. At kapag kayo po ay aking tinitingnan, ay nakakakahiyang hindi magpatuloy dahil napakadami po nating paraan and biyaya po ng Panginoon sa lahat. May mga taga Maynila pa, taga Santo Tomas, may mga sakripisyong ginagawa para po magpatuloy. So, yun po yung tinuro ng Panginoon sa akin through the church. And sa akin pong family, ang tinuro naman po sa akin ay tunay na ang Panginoon po ay mabuti sa amin. Aking pong mga magulang ay mga buhay pa, malakas pa, nakakasama pa po namin. Masusundan pa ata. Ewan ko nga lang, siguro pakalas nila yung Ligate. So, biyaya po ng Panginoon, ang Panginoon po ay mabuti sa amin, sa aking pong mga magulang. And then sa akin po din po mga kapatid. Ang aking po mga kapatid ay responsible sa kanila pong mga, hindi naman sabi nga po, hindi naman obligado, pero dahil nga po naman nasa tama naman pag-iisip, ay responsable naman po sa amin pong tahanan po. Tinuturuan po ako ng Panginoon na biyaya po mayroong pamilya. Yung iba umuwi na lamang sa mga boarding house na sila lang mag-isa. And then, yun na, maghapon nila, kakausapin ng sarili, mag-i-scroll sa social media, and then babalik na uli sa gagawin. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon na mayroon pa pong nauuwi ang pamilya. At biyaya lalong higit po ay nakakasama ko po sa pananambahan. And then yung pong sa amin pong mga kapatid din, sa amin pong family altar na hindi po sa amin nga pong family altar, hindi parang ang ganda pakinggan ng family altar eh. Sa amin po napaka-casual ng aming family altar. Devotion and then samot-sari ng pag-uusapan. May buhay ng kapitbahay, yung dati namin and then sari-sari na po. Kaya kung hindi po pipigilin ay talagang kung saan po makakarating. Pero madalas naman po yung aming, kita mo yung buhay ng iba, nakaka-bless God, ganyan po madalas. Sana po ito to. Yan, so, pero tinuturo po kami sa Panginoon, dahil po kami meron pa rin, tinuturuan po kami noon na mag-ayos ng buhay, dahil kami po meron po din namang isang kapatid na nasa wilderness pa. And then kami po ay nagsisikap na kahit sa ganun pong kaparaanan, hindi po namin ma-invite sa church, hindi namin madala pa dito, pero salamat po, ang church naman ay tayo eh. So, yung church, hindi siya makapunta sa simbahan, edi yung ating pong simbahan ang dadalhin natin sa Kanya. Sana po yung loobin ng Panginoon ay gamitin po yun. And then, nagiging blessing din po sa akin, personally, na natetreasure ko po yung aming family altar. And then, sa mga blessings po na meron po kami. And then, ang tinuturo naman po sa akin ng Panginoon sa mga ministry pong pinanghahawakan at pinagkakatiwala pa po ng Panginoon, talagang biyaya lang po talaga makapagpatuloy. Tayo ay talagang laging pabitaw-bitaw sa Panginoon, pero salamat ang Panginoon po hindi bumibitaw sa atin. And then, tinuruan po din ako ng Panginoon sa mga nakaraan na sa bawat ministry ay huwag kong bilangin, kundi aking pagtapatan. Kasi pag po minsan, kapag binibilang mo na minsan ito ang ginagawa ko, ito, ganyan. Pero sabi ng Panginoon sa akin, huwag mong bilangin, kundi sa bawat nilagay ka ng Panginoon, doon ka magtapat. At yun po yung
pinagpatuloy ko pong pinagpe-pray sa Panginoon. And then ang mga ministry ko po ay bakod din sa akin at kalakasan din po sa espiritual. Pag nakikita ko po yung aming mga batang ini-invite, nakakatuwang sila po yung ating nadadala sa Panginoon. And sila po yung bakod sa akin na sayang ang mga buhay na hindi po natin maaakay sa Panginoon. And then sa tinuturo naman po ng Panginoon sa akin sarili mismo, ay yung pong mga privileges na meron ako sa nakakakot din naman, sa mga meron din sapatos, may mga, sabi nga ni Kuya Jorik, nakakapag-Jollibee din naman. So sa lahat po ng mga privileges na meron po ako, pinagpapasalamat po yun sa Panginoon. And then, tunay na tinuruan din po ako ng Panginoon na walang-wala si Andrew pag wala po ang Panginoon. Tunay na laging bagsak, laging pahina, pero salamat po sa Panginoon na nagbibigay ng kalakasan. And lagi po, prone din lagi sa pag-ayaw, prone din lagi sa pagsuko, pero salamat po sa kanyang salita at sa kanya po mga tinuturo sa akin. And then, tinuro din po sa akin yung, nakita ko lang din po ito sa isang platform. Sabi po dun ay 90-10. 90-10 approach. So, 10% ay yung nangyari. Kunwari po ay natapon yung kape, na babago mong timpla, na last kape mo na. Yun yung 10%. Ang 90% dapat ay kung paano ka magre-react. So, ikaw ba'y magagalit? Ikaw ba'y magtatampo? Ikaw ba'y magre-reklamo? Or ang gagawin mo sa 90%, iimisin mo yung kakaping natapon at tuloy ang buhay. So, yun po ang tinuturo sa akin ng Panginoon na wag masira ng 10% na nangyari, yung 90% na pwede pa namang madaming pwedeng mangyari. So, yun yung pong nagtutulak po sa akin upang mas maging maayos ang kaya hinatnan ng mga bagay na hindi ko po inaasahan. And sabi nga po nung kanta, God meant it all for good. Tunay na, pag po kasi tayo ay nasa kaisipan natin, laging parang hindi natin alam kung ano mangyari, ano ba ang plano ng Panginoon, ano ba ang kanyang tinuturo sa akin. Pero sabi po ng kanyang salita, God meant it all for good. And mysterious na merong kanya pong salita, pero sa ating bilang taong mahina, sa atin mysterious, pero ang tinuturo po sa akin ng Panginoon ay patuloy na magtiwala sa plano po ng Panginoon. Yun naman po yung best na para po sa atin. And then tinuro din po sa akin ng Panginoon yung what you not changing, you're choosing. Na kunwari po, meron kang kulangot sa iyong ilong. Pag hindi mo tinanggal yung kulangot sa iyong ilong, pinili mo nang may kulangot ka sa iyong ilong. So, pag nakikita po ang aking sarili na walang ginagawa, pag hindi ako gumawa, ibig sabihin, pinili ko nang wala akong ginagawa. So, nagiging hamon po yun sa akin na kapag hindi mo talaga inaayos ang iyong sarili, yun ang pinipili mong kung ikaw ay alam mo ikaw ay backslider, alam mo ikaw ay malayo sa Panginoon, pag hindi ka nagpa-revive, hindi ka bumawi sa Panginoon, pinipili mo ng backslider ka na. Kaya po, tinuruan po ko ng Panginoon na tulungan po sana palagi ng Panginoon na yung mga dapat baguhin ay patuloy pong ipabago sa Panginoon. And panghuli po, ay hindi po mawawalan ng kabuluhan ang lahat po ng nangyayari sa atin. Sa privado man, publicly, pero tayo po ay magsama-sama at patuloy ipanalangin po ang isa't isa para po sa kanyang kapurihan. Yan po. Salamat po sa Panginoon.